Magandang gabi mga friend. Nanood ba kayo ng impeachment? Dos Artan na naman. Paulit-ulit. Anak ng patay ko. Pakinggan nyo to ha. Ito rin ang tanong eh. Oh. Proceed, Your Honor. Proceed, Counsel. Now, iba pa nga yung pagpipirma eh, ma'am. Common sense will tell us we will not raise our hand under oath before a notary public kung hindi totoo yung nakasulat sa certification na pinirmahan mo. Agree po ba? Totoo po yun, Your Totoo po. Honor. Okay, now, hindi po ba, ma'am, na yung certification nyo, example, January 10, 2024, hindi nga lang permado ng isang Gina F. Acosta, ito rin ay notarized ng isang notary public. Sinasabi dito, subscribed and sworn to before me this January 16. So sinasabi nyo po ba, pinirmahan nyo on one hand, on the other hand, humarap kayo sa isang notary public, pinirmahan yung certification na yan, kasi yun naman yung format na binibigyan ng joint circular. Is that what you're telling the public, ma'am? Argumentative and misleading, Your Honor. There's basis to the question, Your Honor. Sustain, Counsel. It's misleading. Okay, now, I will move on, Your Honor. Sinasabi mo na ikaw ay isang accountable officer, hindi po ba? Opo, Your Honor. Now, within the four corners of the joint circular, si Colonel Lachica ba, as a security officer, isang accountable officer? Argumentative, Your Honor, and asked Witness and will answer. answered. Witness will answer. It's a valid point. Dili siya accountable, Your Honor, pero siya ang gihatagan o gihatagan siya ni Vice President Sara Duterte as security officer, Your Honor. Hindi siya accountable, sabi. Parang naiintindihan ka ha. Pero siya sinabi ni Sara Duterte na pagbigyan ko ng pera eh. Yan sabi na ito eh. Puro ganun lang to mo. Na siya ang mag-implement sa mga confidential activities sa grounds, Your Honor. Pero ako paghihapon ang accountable officer, Your Honor. Alright. On this point, Counsel, ma'am, may dokumento po ba? Tama na yan. Puro ho yan. Ikot-ikot lang yan. Puro ako accountable. Bakit mo bigay kay Lechika? Sabi naman. Sabi nga ni Sara bigay ko dun. Sabi ni Ma'am Sara, bigay ko dun Siya ang nakakaintindi sa grounds. O, ganun ka. Yun at yun din yan. Ang haba. Although sabi nga maiksi. Pero ang haba. At yan lang ang natanong ngayon, maghapon. Magmula nitong alas 10 hanggang hapon. Yan no lang yung natanong. Siya si Gina Acosta na yan. At ang tanong, paulit-ulit lang din. Oo. Maliban na yung tanong ni Amy, mabigat yung tanong ni Amy, halos sabihin ni Amy walang dito walang, nakita mo bang tumanggap si Sara ng pera, maski 5? Sabi ni Amy. Hindi po. Basta yung ibig sabihin ni Amy, sa tanong niya, walang kasalanan si Sara Duterte. Ang may kasalanan, yung si Gina Acosta. Yun ang gusto mangyari nito si Amy. No? Punta na ko tayo dito. Attorney, Paulo Tamase. VP Sara can now be convicted of misuse of confidential fund. Pakinggan natin Ngayon pa lang, maaari na raw makonvict si VP Sara dahil sa misuse of confidential funds. Ayon ito sa Associate Dean ng UP College of Law na si Attorney Paulo Tamase. Associate Dean ng UP College of Law, Paulo Tamase, ang nagsasabi ngayon pa lang, misuse of confidential fund, pwede na makonvict. Ano ba naman, mga kagalang-galang na prosecution. I-atras nyo na yung yung bribery at saka yung unexplained wealth. Atras nyo na yan. Isampa nyo na sa korte criminally.
Kasi ang habol lang naman, paulit-ulit naman tayo mga friend. Ang habol lang naman dito sa 4 na articles of impeachment na to, isa lang dito ang makumbik si Sara, convicted na siya. Ha? Ngayon, kung maa-acquit siya dito sa 2 articles of impeachment ito, itong grave threat at saka itong tungkol dito sa confidential fund na to, na misuse of confidential fund, kung maa-acquit siya dyan, pag nagbutuhan na dyan, ibig sabihin, maa-acquit na siya sa lahat. Putang ina, napakaliwanag na niyang ebidensya dyan sa grave threat. At saka dyan sa confidential fund na yan, na misuse. Hindi naman kailangan talaga na sobrang daming utak. Kagaya nito, ang nagsasabi na, Dean ng UP College of Law. Pakinggan natin. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Tamase na hindi na kailangang patunayan ng prosekusyon na napunta sa personal na interes ang confidential funds. Sapat na niyang naipakita ng prosekusyon na hindi ito ginamit ayon sa Joint Memorandum Circular na nagtatakda kung paano dapat gastusin ang pondo. Definitely yung pera na pang surveillance operations, hindi po pwedeng ilipat na lang basta-basta. Kung mapatutunayang mali ang paggamit ng confidential funds, maaari rin daw itong magkaroon ng criminal liability. So mali din kung nagamit ang confidential funds sa purpose other than what is kumbaga stated in that joint memorandum circular. Liable ho ba ang opisyal sa iba pang batas? Opo, no, actually, good point. Krimen po talaga siya. Yung pag malversation po yung offense na kapag may pera ng bayan, parang ipinersonal mo na gamit. So halimbawa, mayroong budget para sa pagpapaayos ng inyong Ano to mga friend ha? Associate Dean, UP College of Law, Associate Dean o ibig sabihin talaga, ala nga namang kakaiba nga kasi ang yung Senado, dahil yun nga, ito ang nagsasabi rito, mga matatalinong tao na. Pero dyan, nandyan si Kimo, nandyan si Lito Lapid, nandyan si si Haba na Baba. Ito namang dalawang magkapatid na abogado, si Kawatano, iba naman ang direksyon ng utak niyan, di ba? Para sa kanila, kaya nga, paulit-ulit, di ba mga friend? Pwede na magbutuhan ngayon. Nagsasayang na lang to Ano ba sa palagay niyo mga friend? Nagsasayang na lang ng pera ng taong bayan, haba-haba na, 7. Pwede naman ng, kumbaga, nagmamadali na nga si Hinday Sayad pagbigyan nyo siya, mga prosecution. I-atras nyo na yung, kung pwede, atras nyo na yung unexplained weight saka bribery na yan. Dahil dito nga lang, ang hanap nyo lang naman, conviction di ba? Kung pwede, dapat mo siyang manatili sa pwesto sa kanyang pagiging vice-presidente. Napakalaking save time niyan. Oo. Doon naman sa kanina, puro la chica. Ba't tayo ipatawag si la chica? Dapat talaga si la chica tawagin na dyan Hindi pa rin yata itatawagin si la chica bukas Iba pa. Bakit ayaw tawagin si la chica? Si la chica tinuturo na pinagbigyan niya ng pera. Tuloy. Attorney. Sina bumili ka ng sasakyan para sa sarili mong gamit. Malversation po iyon. Pero mayroon pong malversation kahit na pang-official use pa yung ginamit. So, crude example, may budget ka para sa pagpapaayos ng opisina. Ang ginawa mo, bumili ka ng vehicle para sa opisina mo. So, kahit official use pa yun, hindi mo sinunod yung itinakda ng batas. Ang tawag po doon technical malversation. Posibleng maging mahalagang bahagi ng paglilitis ang testimonya ng mga dating special disbursing Nobel din yata yung malversation na yan, di ba? officers ng OVP at DepEd. Inaasahang maglalabas ng sabpi ng impeachment court kina Marivic Pareha, Gina Acosta, Edward Fajarda at OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa susunod na linggo. Ayon kay Tamase, maaring makatulong ang kanilang testimonya para mapalakas ang argumento ng prosekusyon. Kung allied pa rin po sila, then baka makakita tayo next week nung tinatawag natin ang hostile witness. So iba po yung pagtatanong sa isang hostile witness dahil yung testigo na iyon, kaalyado yung interest niya doon sa interest nung kung sino yung nagte-testify siya against.
Iginiit naman ni Atty. Tamase na hindi maaaring iasa ng isang pinuno ng ahensya sa kanyang mga tauhan ng pananagutan sa confidential funds dahil hindi tulad ng ordinaryong paggastos ng gobyerno, ang paggamit ng confidential funds ay may kaakibat na mas mataas na antas ng personal na pananagutan. Nilinaw din ni Atty. Tamase na hindi maituturing na redundant ang kasong grave threats na isinampa ng DOJ laban kay VP Sara. Magkaibaan niyang layunin ng isang kasong kriminal at ng impeachment proceedings. Ang maaari na raw Di ba mga friend? Para mapagbigyan naman si Sara Duterte na mabilis na. Para mapatunayan kung may kasalanan daw siya o wala. O, asa na nga kaya yung warrant of arrest na inaantay ng sambayan ng Pilipino na ng grave threat. Hanggang ngayon, wala pa. Ano ba? Ano nangyari na dyan? Nag-uusap mga boss, sama amoy. Pero kung talagang didiinan nito, maski itong mga prosecution na to, pwede na nilang, tablay na yung isang pa na sa korte. 4 yung articles of impeachment. Doon na sa dalawa na yan, grave threat at saka yung misuse of confidential fund. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Convicted na siya dyan. Hindi naman tayo lang nagsasabi niyan. Associate Dean ng UP College of Law. At saka paulit-ulit, hindi ako naniniwala kung may matunong pag-iisip yung mga senador dyan na hindi nila ikukonvict yan alang-alang sa bansang Pilipinas. Ngayon, kung alang-alang dito kay Sara, ma-acquit siya. Di ba? Ito yung inaano nila, yung ayaw nilang... Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang. Walang vice presidente. Atty. Jervin Suistro. Kaya nga ito isang pa sa korte lahat din yan di ba? Kulong talaga yan pag talagang diniinan, mga friend. Bagay, andyan naman si Atty. Claire Castro. Na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Walang vice presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means. Sa kasaysayan ng ating republika, Talaga lang. walang vice presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang. Walang vice presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Di ba? Ewan ko. Matagal matagal talaga. Pero kung tatapusin na ito at magbubutuhan na sila dito sa dalawang article, iaatras na ng prosecution, idediretso na sa korte, yung bribery na maliwanag naman din ang ebidensya noon. Doon na dalhin. Total, nandun na yung grave threat Nasampa na sa korte yung grave threat Pwede naman palang pagsabayin. Dito nga paulit-ulit na nga, conviction lang ang kailangan dito, walang kulong. Dito sa pinagkaaksayahan ng pera ng taong bayan na ito na isinado. At paulit-ulit, kung magbubutuhan dito at ma-acquit itong si Sara dito sa grave threat at saka itong misuse of confidential fund, acquitted na lahat yan. Hindi ko maintindihan, paano magiging butuhan yan? 4 yung articles of impeachment. Diyan pa lang, sinasabi na ni Atty. Tamase, pwede nang makumbik dito. Bakit ba itutuloy doon sa conviction lang naman ng hinahabol? Hindi naman importanteng makumbik siya sa 4 na yan. Isa lang dyan, tanggal na siya sa pagiging pangalawang Pangulo. Di sampa na sa korte iba. Hindi naman mahirap intindihin, di ba? Ewan ko. Kung ako sa prosecution, atras ko na yan magbutuhan na. I-withdraw mo na yung isampa na lang sa criminally sa korte, sa ombudsman, o doon sa Sandigang Bayan. At least doon sa Sandigang Bayan, saka ombudsman, talagang matitino, talagang matatalinong mga abogado ang nandoon. Hindi kagaya dyan sa na yan, sui generis na sinasabi na, sui generis na, numbers game. Doon sa korte, hindi numbers game doon.
ebidensya talaga. Eh dito, sa Senado na to, putang ina, mukhang ang lilinaw na ebidensya yan. Maa-acquit yan dyan. Bakit? Kasi nga marami siyang kaalyado. Ganun ba yun? Oo. Nakalokohan, di ba? Secretary Ronald Llamas, mga pre, no? Ganito talaga nangyari. Oh. Ginawa kasi ni Digong sa Davao, ayon mismo doon sa kanyang Davao Death Squad head, si Las Cañas. Ang ginawa nila, pinatay nila yung mga kriminal, pinalitan nila ng sarili nilang kriminal. Pinatay nila. Ganun naman talaga nangyari sa Davao. Oh. Pinatay nila yung mga kriminal, pinalitan yung sarili ng kriminal. Kaya marami namatay sa Davao. Yun nga yung mga sinasabi na ibinabaw nila doon sa Laod Quarry, kung ano-ano yung mga nihuhulog sa ilog, yung mga bangkay, nilalagyan ng pabigat, kinachap-chap, sabi ni Mutabato, kinachap-chap na yung mga bangkay. Oh, yan nga nangyari dun eh. Oh, di ba? At ang mabigat dito, yun nga, umakyat si Digong, umakyat sa bundok, kinausap yung mga rebelde roon, pinababa niya sa bundok. Oh, kaya nagsibaba naman yun, binigyan niya ng hanap buhay. Ayon nga kay Mutabato, ang binigay na hanap buhay ni Digong, kasama nila sa Davao Death Squad. Oh, kaya kasama nila Mutabato, rebel returnees, sabi niya, mga pulis, ako, wala na, hindi ka naman pwede kunyari, napatay, magreklamo ka sa pulis, walang mangyari sa'yo. Ganun ang ano doon. Tama siya sabi ni Secretary Ronald Llamas. Tuloy natin. Drug lords, pinalitan nila ng sarili nilang drug lords, katulad ni Michael Yang. Ang ginawa kasi ni Digong sa Davao, ayon mismo doon sa kanyang Davao Death Squad head, si Las Cañas. Ang ginawa nila, pinatay nila yung mga kriminal, pinalitan nila ng sarili nilang kriminal. Pinatay nila yung mga drug lords, pinalitan nila ng sarili nilang drug lords, katulad ni Michael Yang. Ang ginawa kasi ni... Diba? Makikita nyo to mga pre na. Truth over lies. 51 billion DPWH project noong nakaraang pandemic. Dito daw nalagay dahil bawal daw lumabas. Ito. Mga madigal na diyan ano yun? Kaninda po magi, Oo, ganit. modo niyang balay ni Puno. Makita ang balay yun? Mga madigal na diyan. Makita pa na. Pwede makita ka na, kita na. Harmony sa angkor? Wala yung drop pa. Wow! Harapan gitiro. Kasi may nagit. Ano? Kapuan. Mga madigal na diyan ano yun? Kaninda po magi, Oo, ganit. modo niyang balay ni Puno. Makita, Ang laki oh. makita pa na. Pwede makita ka na, kita na. Harmony sa angkor? Wala yung drop pa. Wow! Harapan gitiro. Kasi may nagit. Ano? Kapuan. 51 billion, 829 million. Puta. Grabe, no? Yan dapat imbestigahan na rin kung saan napunta yan. Yan ang dapat hanapan ng gobyerno na to. Ng COA report kung saan dinala yung 51 billion na yan. Yung Davao, dapat imbestigahan talaga yan ng mga taga-COA. Kung nung panahon ni Digong, hindi na imbestigahan yan maraming tinanong kanina dito kay Gina Acosta but yun sa Davao, wala ba kayong walang nag-imbestiga sa Davao halos yun ang gusto sabihin ni Gina Acosta kanina Nung panahon, kasi itong Gina Acosta, nung panahon na mayor to si Sara, siya na rin yung disbursing officer dun sa Davao Tapos tsaka halos lahat ng kinuha ni Sara Duterte, ng mga tauhan niya, dyan sa Office of the Vice President, halos puro taga Davao. Yung kasamahan niya, siya ay mayor. Kagaya nila si Sulweca Lopez, pati ang mga Vice Presidential Security Group niya yan, handpick yan. Parang army niya nga yan Ang problema, bakit pinababayaan itong gobyerno na to na ganun? Ginaganon siya nitong si Sara Duterte. Mantakin mo po tayo na 400 ang bantay. Bakit anong meron si Sara para bantayan mo na po? Ano yan?
Si BP Lenny, 30 lang eh. Ito, 400. Bakit? Bago siya dumating, saan? Hahawiin mo na yan. Ano yan? Siguro maraming ang atraso yan. Takot siyang mayari siya. Lintik ng proteksyon, di ba? Halos di na nga makakatulog eh. Oh. Di ba? Kaya nga sabi niya, kaya parang nananaginip na ng gising, takot na sa anino niya eh, di ba? Mantakin mo, sabi niya, nagbili na ako, ma'am. Pag napatay ako, patayin mo si, bili na ako. Yan ang, iba si Sara, iba si Ninoy. Si Ninoy, kaya hindi siya nakaganti, hindi siya nagbilin. Oh. Kung ano-ano sinasabi, baliw nga. Pinatawag naman siya ng NBI. Nung pinatawag siya ng NBI para alamin kung sino yung sinasabi niyang may banta sa buhay niya, wala, hindi naman pumunta. Oh. Diba? Paulit-ulit mga friend. Pag itong si Sayad hanggang ngayon sa survey, anak ng puta na, nangunguna pa rin. Ayon sa mga surveyor. Bukas yan, topic natin. May nakita naman ako, bisita, 2 survey firm. At pinapaliwanag na naman nila kung bakit nangunguna si Sara. Nanginang yan. Tanong, ano ba ang naitutulong nitong mga putangin ng survey firm na to sa bansang Pilipinas? Sa pag-unlad ng bansang Pilipinas? Ano ang naitutulong ninyo sa pinagagagawa ninyong pagsusurvey ninyo? Isip nga mga friend, ang mga ka-warriors, may naitutulong ba itong mga nagsusurvey na to? Yung mga survey nila, may naitutulong ba sa gutom ng bansang ito? Mabuti sana kung magkakamali sila ng survey, makukulong sila. Hindi naman. Di ba? O ginagamit lang talaga sila, gaya na sinasabi. Magpa-survey ka, ikaw ang number 1. Kaya nga dapat ang survey na to, putang na to, hintuin na to eh. Dapat ito hinuhuli. Masahol pa sa fake news eh. Di ba? Magkulab na tayo mga pre. Sakit sa ulo. Hindi ba naman gago yung mga nagsusurvey na yan, putang inang yan. Ano si? Ang putang inang. 2 beses nang nai-impeach sa Kongreso. Number 1 pa. Alam niyo, bumaba raw. 49% na lang daw ngayon si Sara. Wala pa ang filing of candidacy. Survey na kayo. Ang mga gago. Tapos pangalawa si BP Lenny Robredo. Ayaw kang tumakbo ni BP Lenny Robredo. Paano sa survey nyo? At si Tulfo raw pangatlo, 12%. Oo. Si BP Lenny 29%. Si Sara daw 49%. Putang yung mga ito. Hindi na iya ito mga putang na ito. Totoo lang. Oo. Kulab na tayo, mga friend. Sakit ulo tong ano to. Sa Excellency. Pag yan nakalusot, ewan ko na lang. Oh, yung Davao. Oo, puta ragis, grabe. 51 billion. Kaya nagagalit si Sara eh. Wala pang 1 billion yung 612 million lang eh. Inaano nyo na ako. Mantalang kayo, billion yung nanakaw nyo eh. Hindi kayo inaano eh. Wag ba? Kulang na lang, sabihin ni Sara Duterte. Yung kapatid ko, 51 billion, hindi nyo iniimbestiga. Tapos, pagkakasaya nyo pa, 612.5 million lang yan. Di ba? Doon sa Davao, dami pwede, ewan ko. Garjola, dami, puta, ewan. Puro puro mga sila, puro yung mga nakakulong. Nakakulong lang Wala pa hong conviction yan. Puro kinulong, nakakulong. Kaso, kung kailan masisintensyahan, hindi natin alam. Basta kulong. May probable cause, kulong. O, bali taktakan sa korte ngayon yan. Di ba? Kagaya to si Bong Revilla.
kulong. Nobel. Nobel, o petition tayo. Evidence of guilt is weak. Pwede na mag-bail ka yan. Parang ginagago lang no? No. Asa na rin yung, ang dami putang ina talaga, nakapamura. Asa na yung sinampang kaso ng NBI doon sa mga pokpok na yung putahan ni Mike Defensor. Asan na? Asan na? Asan na yung mga kasong pinahil ni Trillanes? Asan na yung kasong pinahil kay Chavit Singson? Puro Nobel yan. Hindi naman dinidismiss. Pero wala namang di ba? Diyos ko. Yung si Kawatano, billion din yan. Sino pa? Si Kimo, yung puro nakaporma, walang di ba? Librado Ludovico, shout out the Sunday Morning Karoks and Tall Warriors. Yan si Libayan at Magalong. Wala akong ganang panoorin. Correct, Karoks. Ang mga dutay ay spy war magaling. Sa spy war magaling, di ba? Dati binapanood ko yan si Libayan kasi nga bilib ako, binabanggaan niya si Tulpo. Ngayon iba na Yung malaman ko DJ Siopo. DDS pala. DJ Siopo. Naku, yung Libayan na yan, dati pinapanood ko din yan, pero nung ma-sense kung maka-DDS siya, ay, ura-urada, burado na siya sa mga pinanonood ko. Si Christian Isguera, di siya DDS pero sobrang hambog naman. Kaya yan siguro ang nakita sa kanya ng ABS-CBN noon, kaya natanggal siya sa news program. Okay sana si Christian, lalo na pag-tandem si Llamas. Kaso, si Christian ang taong hindi kikilala kung siya ay mali when it comes to politics. Kasi nga, bias na siya. Pwede namang maging bias ka pero marunong din magpakumbaba. Respeto lang naman ang hinihingi ng mga BBM vloggers. At even non BBM vloggers, kahit saan mo tingnan, mali yung ginawa ni Christian. Pasalamat nga siya, mabait daw si BBM, hindi vindictive. Kung si Gong Dian ay tiyak, gumugulong na ang ulo ni Christian sa sahig. Ay nako. Librado ulit Talaga lang Sara Sayad Baliw. Lukohin mo lelang mong panot. Huwag kaming mga warriors. Si Keso Escudero lang. Bukong-buko na. Anak ng putong portrait yan. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Rolando Edralino. Pinakamagandang move ni BBM sa kasalukuyan, panggugulo ng mga DDS at sa sabuatan pa rin korupsyon mula sa Justice Department, Congress, Senate at sa local government down to barangays ay martial law. Yun. Hindi niya kaya, Rolando. Dahil hindi uubra sa Pilipinas ang demokrasya dahil walang disiplina ang karamihan sa mga civil servant. Kaya tama si dating Ferdinand Marcos Sr. noong na mag-martial law. At tiyak na sa ngayon panahon mas pabor na ang taong bayan matitino sa martial law. Kung ganyan lang talaga ang klase ng mga kongreso sa Senado, pwede na isara yan. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. Mary Lebron, shout out. Shirley J. Sir, shout out. Ang karma nga naman, isa-isa na silang sinisingil ng God Karoks. Mga nagkasakit na silang lahat. Sana nga kasuhan na si Inday Lakaw. Total, nagmamadali naman siya. Yun nga, di ba? Ewan ko kung bakit ayaw pa ng prosecution. Di atras sa total. Alam na. Paulit-ulit. Tambak na yun. Ay, sus. Elizabeth Scarre, good evening, Sir Rox. Kaya gustong pabilisin ni Sara ang impeachment niya kasi para di makita ng buong mundo ang kababuyan niya at papaano niya ninakaw ang kaban ng bayan.
Yan ang tingin ko dyan. Sa estilo nila, lalo na itong mga Duterte. Diba? Hindi, sasampa naman siya ng kaso eh. Sa korte. Ted, shout out Ted. Iritang-irita na ako dito kay Sayad. Wala nang totoo sa sinasabi ng bruwang ito. Puro baligtad ang sinasabi. Palibhasa, baligtad ang dila. Baligtad din ang kaluluwa. Pastor John Lagon, my friend, shout out. Apolinar Tolentino. Good Sunday evening to you. And may God bless you and your family, Karox. Ikaw din, Apolinar. Apolinar ulit, oh. Mukhang malaki ang confidence ni BP na ma-acquit siya sa impeachment case niya na hindi makakukuha ng majority votes ang conviction. Malamang. Pag nagkaganon, nasa kamay na naman ng taong bayan ang mag-alsa para matanggal siya sa pwesto at madali ang prosesong ito. Hindi tulad ng trial na yan na napakarami pang mekos-mekos bago matapos. At isa pa, pag gumawa ng multi-billion pera ang lumakad dyan at maraming masamang kaluluwa ang nabili, tapos na ang laban. Patay na naman ang hustisya. Katotohanan para sa bayan. Totoo yan, Apolinar Tolentino. Tsaka may katuwiran naman sila. Bakit? Numbers game nga to eh. Hindi kagaya ng pag isinampa sa korte. Ibang usapan yun. Rodelia Alpilor, oh. Hello po, Sir Rox. Magaling talaga si Claire Castro. At yung si Inday Sayad, sobrang papansin. At yung mga asasinado. Makinig kayo sa amon yung baliw. Naghahamon ng bilisan. Balisan nyo na nang matapos na dramahan nyo. Sir Rox, happy blessed Sunday po at ingat po tayong lahat. Ingat ka rin, Odelia, ha. David Alin Mendoza, good evening po, Sir Rox. Yung sinasabi ni Sayad na pabilisin yung impeachment trial niya, kabaligtaran po yun. Totoo, Saywar, gaya nga po na sinasabi nyo at ni Auntie Claire, kabaligtaran po ang gusto niya. Saywar nga nila yan. Malamang nasabihan o napayuhan yan ng inutil niyang ama. Hindi. 3J Show po. Reverse psychology ang tawag dyan. Taktika lang yan ni Sara. Kunwari, gusto niyang pabilisin. Para kunwari, atat na siya sa resulta na di siya makukonvict. Yun. Kaya nga, para mabilis. Daming sasabi. I-atras na yung bribery, saka yung unexplained wealth, diba? 3J Show po. Si Sara, pag nagsalita, either kasinungalingan o kabubuhan. Yun. Walang mabuting bagay ang mga gagaling sa bibig ni Sara dahil siya nga ay isang kampo ng kadiliman. Sa kanya, lahat kayo mali. Mali ang mga media, mali ang mga kritiko, mali lahat, siya lang ang tama. Basta kung ano ang gusto niya, yun ang gusto niya. Mangyari no matter what. Spoiled, burat nga yan eh. Di ba? Sumagot si David ulit. Kaya nga po, nakakatakot na maging presidente ng Pilipinas yan. Hindi natin alam kung ano ang takbo ng utak niyan. Kaya yung mga nag-uudyok sa kanya na maging presidente, mag-isip-isip kayo. Magiging impyerno ang buhay ng mga Pilipino. Totoo. Sumagot din si 3JCO po. Kay David. Yung mga nag-uudyok kay Sara, mga walang paki sa mga yan dahil kasabwat din yan Sara sa mga katiwalian na yun. Yun nga, ang sisti pa yung mga puritang nasa laylayan na nga, gusto pa rin si Sara kahit wala silang masabing nagawa. Mabuti si Sara dahil lang sa maingay ang pangalan niya. Ang mga purita, mga pur, dapat ma-educate. Ma-educate yan putang mga yan Gatay lang ng bayad mga putang na yan. Mapapamura ka talaga Ana Pelgo, shoutout. Pinapatagalan talaga nila yan hanggang lumabo ang impeachment. Guilty yan si Lustay at resulta niyan, makakatakas pa yan kaya nga kampante yan kahit nanginginig na yan sa takot. Diba? Kampante siya dahil alam niya yari karera sa Senado
PJC operator. Ang nagpapatagal ay ang mismong mga abogado ni Sara. Halatang halata naman, ang prosecution gusto niyang tapusin. Kunwari lang si Sara na gusto niya matapos. Kasi inaakala niya talaga na ma-acquit siya. Tingnan natin. Yun nga eh. Di ba? Kung bayad na acquit na. Ilan ba kayo? 1 billion. Baka taga-kalahating billion lang iba, katanggap na eh. Anapelgo. Ganyang kahina ang hustisya ng Pilipinas. Kahit klaro na guilty na, dinidelay, ginagawa nila hanggang lumabo ang makatakas ang akusado o kriminal basta may pera, pangtapal o pangbusal, tatagal ang trial o kaso. Totoo yan. Ha? Napelgo ulit oh. Sa ibang bansa, kumbik na yan si Sustay, agad dinayan, pinatatagal pa, bitay o kulong ang hatol dyan. Isa ko sa ibang bansa talaga, naniwala ko siya. Maliwanag pa sikat ng araw, sa Sustay is guilty, di ba? Ang hinahanap yata nila, sikat ng buwan, malabo, di ba? Nabitalin Mendoza. Karox, nakita niyo na po ba yung vlog ni Atty. Enzo? Nangunguna na daw si Mayor Leni Robredo at Vico Soto sa survey. Oo. Pero hindi sa presidente yata eh. Ang problema ngayon ay wala pa silang parehong desisyon kung tatakbo sila. Si Mayor Leni sa pagkapangulo sa 2028 at si Vico naman ay sa pagkasenador. Di pa po kasi pwede si Vico. Yun nga, sa pagka-vice presidente sa 2028 dahil sa edad niya. Sana po ay maisip nila na kailangan sila ng bansang Pilipinas lalo na kapag nakatakbo yan si Sayad sa 2028. Pag si Bibi Leni, malamang baka pwede tumakbo yan. Pero pag nakatakbo nga yan si Sayad sa 2028, hindi tatakbo yan, tandaan nyo. Oo, ibig sabihin, yari na. Kaya nakatakbo, pinabayaang makatakbo ng gobyernong ito. Yun lang yun. Wala nang ibang marami pang salita. Kasi putang ina, katakot-takot ang kaso tapos makakatakbo, ma-acquit. Anong klaseng kainutilan yan? Diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Ha? Sabi ni Tia Delio. Serox, total sobra na po palang naiinip si Locracia, di magiba. Ano pa po ba talaga ang iniintay? At di po siya talaga maipakulong pa hanggang ngayon. Ano po? Yun nga, Tia Deli. Etang inumin mo naman talaga, Lucrecia. Kung ikaw ba naman nahalimaw ka na pinakahayop na nilalang sa balat ng lupa, di mo na pinahirapan pa ang batas at mga taong bayan na lecheng yawa ka, di sana matagal ka ng tapos at matagal ka ng himas rehas dapat, di ba? Tapang-tapang palagi tapang-tapang palagi ng apog mong magkukuda sa social media at sa mga kamera. Pero ni ayaw mo bagang humarap sa kahit anong kaso na ibinabato sa'yo. Pesting yawa ka. Yun nga. Bakit? Anong meron ka? Aber, feeling pa VIP ka palagi, pero alam mo bang dinaig mo pa ang taing nilalangaw at pinandidirihan? Alam mo, babaeng baligtad ang utak, yung sakit ng ketong, sa dami ng napakahuhusay na imbentong gamot. Ngayon, salamat talaga sa sensya. At sakit na ketong, may pag-asa ng gumaling ngayon. Pero ikaw, Lucrecia, dugyot, nampas lupa, kahit sino pang magagaling na siyensya, susukuan ka kasi walang gamot na maimbento para sa katulad mong sobra lala ang tama at luwag ng tornilyo mo sa utak. Yung nga sakit nila yan tanganisim virus, Tia Deli ka naman, wala kang gamot sa tanga. Tanginumin mo talaga, lecheng yawa ka. Anong klase kaning baboy ba ang pinagkakakain mo at di ka talaga tinatabla ng kahit anong hiya o kilabot sa katawan? Kilabot sa katawan mo, nayawa ka, ha? Mahihiya talaga sa iyo ang kapal ng swelas na sapatos sa kapal ng pagmumukha.
Anong selos sa sapatos? Manipis. Yung goma ng 10-wheeler. Yun. Only in the Philippines, merong BP na katulad mo. Tang inumin mo talaga. Sa halip na ikaw, nakakatulong para sa bansa at sa kababayan mo, wala kang ginawa simula pa umpisa, kundi puro perwisyo at kahihiyan. Di ba? Dambuhalang buhayang hagum. Walang ginawa kundi puro pagnanakaw, magbanta ng pagpapatay, manakot, manindak. Pero sa tunay na buhay, matapang dahil may pambayad sa mga alaga mong katulad mo ring kriminal at puro mga mamatay tao. Tapos ngayon, mag-uutos ka na bilis-bilisan ang pagdidinig sa mga kaso mo. Ang inumin mo. Kung ako sa'yo, kung masakit ang tumalon sa malalim na bangin, bakit kaya di mo subukan magbigti ka na lang sa sarili mo? Total, ikaw naman isa lang malupit na salot para sa bansang Pilipinas. Wala ka ni anumang takot o respeto sa Diyos. At kung ikaw, isang tunay na ina, may pagmamahal para sa mga anak mo, hindi ka gagawa ng puro kahihiyan para sa kanila at para sa sarili mo. At dahil ikaw ay tunay na isang anak ni Satanas, o edi, tanginumin mo leche, inutil, buisit, inam. Napainom ako ng tubig sa'yo, Tia Delic. Hay! Maglusartan ka ba? Reynaldo Gonzalez, shout out. Gusto palang mabilis sayad. Edi, unahan na siya. Samahan na siya si Marcoleta Jinggoy Dispensor. Sunduin, bagsak niya. Di ba, Sir Rox? Yun nga. Jess Portes, shout out. Ako, Karoke. Gusto ko, matalakay ang unexplained wealth ni Lustay para lalong madiin sa mga mamamayan ang tunay na kasinungalingan niya at para lalong magamit ang taong bayan sa kanyang ginawang panloloko. Naniniwala din ako na panalo na yung mga naunang articles of impeachment. Kaya kailangan nating makasiguro na hindi tayo masisi sa huli. Diba? Sa akin naman, Jess, magbutuhan na ngayon kasi conviction nga lang, tapos isang pan sa korte para hindi ganyan ay, sus. Hindi ba alam, Jess, kung magkano ginagastos kada isang hearing yan? 25 million. Sumagot si 3J Siopo. Ang mga DDS kahit pa malaman nila ang ill-gotten wealth ni Sara, okay lang sa kanila. Kahit pa ibenta ng Pilipinas, China, okay lang sa kanila. Kahit pa gawin silang alipin, okay lang sa kanila. Kahit nga mga zombie. Kaso lang, damay ang mga matitinong Pilipino. O, di ba? O, yun ang explanation doon, Jess Portes, eh. Kaya nga dapat isang pa sa korte. DJ Shop ulit, to. Eddie Luna, shout out, my friend. Busy si Eddie Luna. Walang comment, Hello, Sir Rox. Simula nang mag-vlog si Auntie Claire tungkol sa mga ibang teacher, bigla nagsulputan ng mga violenting mga guro. Ang lalakas ng loob mag-post sa FB ng mga pagbabanta kay Ate Claire. Alam naman nating mga DDS, mga yan. Pero nagtataka lang ako, kahit DDS sila, di ba sila natatakot na makasuhan sila o matanggal sa trabaho? Bakit sunod-sunod ang mga teacher ng nagbabanta? Meron pang isang principal paata sa high school. Ano kaya ang dahilan? Sinuhulan kaya sila para gawin yun? Pero parang hindi naman kasi magkakaiba ng lugar saka parang sarili nilang gawa. Mga teacher sila kahit ba DDS sila, Alam mo, pag teacher ka, DDS ka, eto sa akin, baka ito mga mga taga-bundok to, May mga MPA na mga rebelde na binigyan ng trabaho yung pamilya, yung magulang nila, tapos nakapag-aral sila dahil sa tulong ng pera kala nila pera ni Digong ibinabayad sa kanila, pera ng gobyerno. Di ba sabi ni Matabato, binabayaran sila pero ghost employee sila sa gobyerno noong panahon na mayor si Duterte sa Davao. Ano ba? Paikot nga Duterte. Dinoble niya yung sweldo ng mga sundalo, pulis, Tapos ginawa niya pang may premyo pa sila pag nakapatay sila. Ganun ang nangyari noon panahon Digong, Di ba?
Pero walang ganitong nag-file ng impeachment kay Digong. Maski na anong ginawa niyang kahayupan, murahin ng Diyos, murahin ng Pope, wala. Murahin ng COA, murahin ng walang nagsampa ng impeachment kay Digong. Bakit? Kongreso. Diba? Asan kayo? Tuloy natin kay Ate Claire. Alam nila ang kahinatan ng i-post nila sa FB. Siyempre, sasabihin natin, mga DDS nga walang hiya mga yan. Walang mga utak, pero hindi nila inintindihan sarili nilang kabuhayan. Paano kung mawalan sila ng trabaho? Bibigyan kaya sila ni Inday Sara ng pera o trabaho? Diba? Hindi natin alam. Alam mo. Yaman yata ni Sara. DJ Show pala ito. Sir Rox, dito muna tayo kay Gutesa. Lalong madadagdagan ng kaso ni Marcoleta kapag napatunayan ang mga sinabi ni Gutesa. Sa akin palagay, totoong mag-recant si Gutesa. Kasi di maglalakas ang loob ni Gutesa na mag-recant kung hindi totoo ang sinasabi niya na may ebidensya siya. Nahuli rin, di ba, sa camps ni Marcoleta na nagte-testify si Gutesa noon sa Blue Ribbon Committee. Sabi niya kay Gutesa, huwag kang magmadali. Huwag kang mag-adlib. Basahin mo lang yung script. Well, di naman sinabing script pero ganun na rin yun. Diba? Yun nga. Friend Ivy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Reles Isyo, my friend, shout out. Emans Kalona, mission accomplished mga friend. Ay nako. Sana kumalat itong vlog na to. Baka may makarinig na isang Pero alam naman nila, baka pati itong dapat yung prosecution i-atras nyo na yung para magkabutuhan na. Kasi kung magbubutuhan dito sa grave threat at saka itong misuse of confidential fund, pag dakwit dyan, magsasayang lang kayo ng oras din doon. Aakwitin din yun. Oo. Maakwit lahat yan. Oo. Ngayon, kung makukumbik siya rito, nakasampa na sa kaso sa korte yung mga kaso yan, sa Digambayan o Ombudsman na yun, di sabay na, pagkakumbik dito sa makukumbik din sa di ba? Tapos na. Wala nang, baka hindi na mag-survey itong mga gunggong na surveyor. Magandang gabi mga friend. God bless. Good night.